Sa gitna ng mga paghahanda at pagresponde sa hagupit ni Super Typhoon Inday, mabuti na lang hindi masyado sa Metro Manila, ano? Atin ding binabantayan ang lagay ng flood control project sa ilang mga lugar kasi tuloy-tuloy na po ito. Panahon na po talaga ng tag-ulan. Noong nakaraang taon nga, noong lumabas ang flood control scandal, may mga grupong nanawagan ng investigasyon sa mga proyekto, even sa bayan na sinasakupan ng ating panauhin sa Marilao, Bulacan. Puntirya nila, daan-daang milyong piso ang inilaan sa mga proyekto pero nananatili pa rin ang pagbaha sa bayan. Hindi lang pagbaha, kabuhayan na po yung baha doon no? Alam mo ba na namimingwit na sila ng isda doon? Oo, naging kabuhayan na nila na itong panahon na ito, di ba, kinuwento ko ito sa inyo dati, alam na ng mga asong gala at pusang gala kung saan sila aakyat. Tapos yung mga bata, meron na silang mga bangka. Tapos yung mga tao nasa veranda o bubong, namimingwit ng isda. Okay, taon-taon na lang bang magtitiis ng ganito ang mga Pilipino? Nagtanong tayo sa ilang kababayan natin kung kailan nga ba mawawalan ba ng baha sa Pilipinas. Ang sabi nila? Ito ay cooperation ng dalawa, gobyerno at tao. Ang gobyerno, magbabudget para sa flood control, aayusin ang mga drainage. Ang tao, tayong mga mamamayan, ay hindi mag-ano ng mga basura sa drainage din. So, combination siya ng dalawa. Gobyerno at tayong mga mamamayan. Magtutulungan para kahit yung ulan nandyan yan yung baha nandyan yan Walang problema dyan sa mga ganyan. Basta magtutulungan tayo. Ay, hindi na maalis yung baha. Dahil maraming korap Dapat mawala lahat yung sa taas, pantan lahat. Matitino. Yung hindi magnanakaw. Ay, hindi na mawala yan. Hindi na mawala yan. Siyempre, pag umulan, talagang bahayan. Hindi mawawala yung yung panahon na yan. Talagang nandyan yan. Kasama natin ngayon sa studio si Marilao, Bulacan, Mayor Attorney Jemina Mendoza C. Hello, ma'am. Hello po, Ma'am Carinas. Sir Willard, magandang umaga po sa inyong lahat and thank you for having me here. Good morning, salamat sa pagluwas at pagdayo. Mukhang Opo. ano po ba, nagtalumpati po ba kayo, naubos ang boses nyo? Lagi lang po paos. Ganun ba? Okay, so, Marilao, Bulacan. Gaano kagrabe po ang pagbabaha sa Marilao kapag panahon ng tag-ulan? Well, actually po, sa bayan po talaga, bayan area po namin, yung medyo manaming baha. So may mga areas po before na pag binaha po, ay mga ilang linggo po bago mag-subside po yung tubig. Ay meron din po mga areas na high tide lang po before, ay binabahan na rin po. Oo. Kasi nanggaling ako sa ibang bahagi ng Bulacan na sinasabi nila, alam na namin ang timing niyan, Corina, basta't more than 20 minutes of rainfall, sigurado hanggang bewang na yan. Ganon din po ba sa Marilao? Depende po sa area. Pero hindi naman po ganon kataas. Okay. Pero parang maliit pa po kayo, lumaki na kayo, naging mayor na kayo. Talagang ganon pa rin po ang kalagayan? As of now po, may mga ginagawa po kaming mga measures para po mabawasan. Like, may area po kami sa Barangay Nagbalo na, as I said earlier po, ay pag high tide lang, ay baha po high tide lang. Pero ngayon po, so far, pag high tide, wala pong baha. Ayun. Nagawan po namin ang paraan yun. Oo. Ano yung paraan na yun, ma'am? Anong nagawa? Yung sa Anong floodgate diskarte? lang. May inayos kami silang floodgate. And then yung blockchain inayos and yung opening at sarado nung floodgate inayos lang. So, na-umepect naman siya. So kayo na po yun, hindi na po yun DPWH? Hindi po. Mga minor, lang po yun na nakakaligtaan for so long. Kasi ang ginagawa naman, Willard, doon sa napuntahan kong lugar, yung mga barangay captain naman, gumawa sila ng mga, alam mo yung istante na medyo mataas para pwede pa rin sila maglakad. Kahit ng baha, meron silang mga lalakarang. Parang tulay. Parang tulay, pero bato. Lalaktawin mo yun. Sari-sariling diskarte na lang muna. Sari-sariling diskarte Oo. kasi pondo na lang nila Hindi na siya pondo ng DPWH. So kaya nga po minarapat po namin pag-usapan kasi baka nakakalimutan na po natin yung tungkol sa mga nakatenggang mga project Yes. na talagang nagtataka po kami bakit hanggang ngayon pinag-aawayan pa ang lahat ng ito.
tapos meron pa tayong distraction ng impeachment. Nakakalimutan na yung mga proyekto. Hindi po ba ninyo tinatanong ang DPWH, bakit hindi pa rin napapagawa? Well, actually po, last year, we were informed po talaga na because of the controversy, so stop po lahat ng mga flood control projects po. But I think now po, yung mga immediate na kailangan po talagang solusyonan kasi meron po kasi, di ba, may mga uwang, yung mga flood control projects po, may phase 1, may phase 2, tapos merong uwang sa gitna. At yung mga kailangan po talagang i-repair, sinisimulan na po ulit ngayon. And we are hoping po na by next year, nag-submit po kami ng mga request namin na para maayos po yung aming mga sirang malalaking river walls and yung mga big flood control projects po. Ayun. Mga ilang project po yun, ma'am, na natenga from last year to Marami, today? Oo. marami pang hindi pa kasi buong tapos yung ginagawa nilang river wall eh. Oo. Sa area po namin. May mga butas na rin, tapos merong mga medyo nakahapay na po. So it's really a big project. Pero on our part naman po, gumagawa rin po kami ng mga small solutions po on Small our solutions. part. Kumbaga parang Band-Aid. Yeah. Band-aid solutions, Oo. gumagawa naman po kami. When in fact it needs surgery. Oo. So marami po magkano po ang pondong inilaan doon po sa pinakamalaking project na nakatenga po sa inyo ngayon? Is it the river wall? Wala naman po siya nakatenga pa kasi Oo. for additional project pa lang po siya. But so far po, wala pa kaming ghost project naman po sa Okay. Marilao. One thing po, good thing, wala pa kaming ghost project. But marami pa po talaga yung gagawin. May mga putol pa po na mga flood control projects po na kailangan ituloy pa po yung river walls. Ayun. Well, that's what I mean, no? Hindi tapos. So, Kasi marami pong phase. ano po bang alam ninyo? Napondohan na ba yun? Nag-request po kami ngayon. Na hindi lang tinapos? So far, wala pa po. Kasi nag-stop po kasi talaga last time. But for now po, time for requesting for funding. Sana po mag-grant, we're hoping po. Pero sa ngayon po, ang pagkakaalam natin, hindi ba sa budget appropriation, kinalahati ni Pangulo. Kinalahati nila ang pondo ng DPWH. So paano po yan? First come, first serve? Sinong pinakamalakas ang boses? Sino po ang makakakuha ng pondo? Siguro po pagalingan po kami ng justification why do we need the funding. Wow. Everybody needs it. Oo. Hindi ba? Kasi kung napondohan na yan, kung nagkataon po sa inyong kinasasakupan ay napondohan na yung project, nakatenga lang, edi dapat ibalik ng kontraktor yung pondo. Hindi ba? Kung yan ay naibayad na. Pero in this In our case, case, finished naman po lahat yung before. oo, pero kailangan lang ng augmentation. Opo, yes. Oo, para Ano, ipagpatuloy. Additional phases po ng project. Oo. Kayo po ba'y umaasa na mawawala pa ang baha sa Bulacan? Well, I think para po sa akin ay lahat naman po ng problema. Basta pinag-aralan mo, gawan mo ng solusyon, mareresolba po natin. We are hoping pa rin naman po. Noong pumunta rin po ako ng Bulacan, ang sabi nilang isa sa mga dahilan ay yung pagkakalbo ng parang bundok dito kung saan pagbagsak niyan, Bulacan ang babagsakan. Tama po ba? Medyo malayo po sa amin yung bundok eh. Sa Manila po, our case is yung the natural river, yung water flow system. Medyo nasira po kasi may mga areas na may mga nag-squat. Tapos tinayuan na ng mga ibang mga construction. So, iba-iba po yung waterways and the ilog po is super babaw. Mababaw ang ilog. Ayaw maapaw, konting ulan lang, Opo. ma'am. Oo. Sabi nga po nila, pag nagtapon ka doon ng bangkay, doon mo na rin makikita. Hindi siya rin. Sa sobrang babaw. Pag nagtapo ng bangkay, ano yan? Yung missing sa bungero ba yan? Ay, mababaw po doon, makikita po agad. Makikita agad. Okay. Pagdating naman po doon sa tinatawag na ghost project, sa inyo po wala, pero nakikita ninyo mula doon sa mga kapitbahay ninyong mga lugar. Nakikita naman po ninyo. Malayo na po eh. Oo. Malayo. Pero hindi ba connect yan? Pero sa district po kasi namin, wala pong ghost project. Right, but District 4. from the others, because you're all interconnected, parang isn't it in your interest na kayo po lahat ng mga mayor sa Bulacan ay ititipon ni Gov at pag-usapan kung paano ninyo matutulungan ng bawat isa? Meron po ba kayong mga ganong
flood conference. Malapit na po ang tag-ulan. Tsaka master plan, ng gaya ng nabanggit natin. Yes, Oo. opo. Actually, the last time po, pinatawag po lahat po ng mga mayors ng ating pong governor para pag-usapan nga po itong mga flood control programs po. So, and we were instructed, although kahit walang instruction, dahil upon my assumption, ginawa ko na po agad na gumawa po ng master plan. So, we were instructed po na gumawa lahat ng master plan and nasisabit po sa Kapitolyo. And then po sasama-samahin po kasi nga po interconnected po kami. Ano na status nun, ma'am? Submitted na po sa Kapitolyo. Yung iba, marami pa pong wala kasi it will take time. Yung talagang masusing yung master plan. Kami po, matatapos po siguro by this July. Okay. Ongoing po siya. Nung makausap ko, naalala ko tuloy bigla, nung makausap ko si Gov. Daniel, sabi nga niya, ang tagal na naming sinubmit yung tungkol sa master plan na yan. So, kung sinasabi nila na may sapat kaming pondo dito, nasaan yung pondo? Ang hindi alam ni Gov, napunta sa mga kontraktor nga. Hindi ba? So, yung master plan na gusto nilang gawin, na isubmit na daw yan sa Malacanang dati pa, hinihintay na lang yung pag-aproba. Hindi pa ho ba na-aaprubahan yung pondo? I don't think po kasi wala pa pong master plan yung bawat bayan eh. Hindi ko po alam kung gumawa po ng separate ang provincial capital, but yung mga bayan po kasi wala pa rin po. Opo. Although meron may ilan na meron po, but not lahat po yung meron po. Kumusta naman po yung airport? Kasi ang sabi naman ng mga barangay captain doon, hindi ko nasasabihin kung aling kung aling bayan. Dahil daw sa pagtatag ng airport diyan po sa Bulacan. Kaya po biglang, ewan ko kung ano yung naging epekto. Kung lalong bumabaw ba yung ilog o yung pagbabaha talaga. Dahil inangat po yung paglalagyan po ng airport. Yes, So, bumabagsak ngayon ng tubig. Yes, So- somehow, I think nakaka-affect po talaga kasi syempre, yung natural waterways po natin ay naiba, nabawasan din. Syempre, tinambakan po natin. Okay. Kasi kung gagawa sila ng airport, hindi ba dapat consider? Planado na, oo. Planado kung saan pupunta yung tubig. Habang hinihintay, Mayor, yung master plan and ginagawa nyo na yung mga, kumbaga, maliliit na interventions, Yes. ano po ang nagiging, kumbaga, paghahanda na ginagawa ninyo sa mga pamilya na posibleng maapektuhan ngayong papasok na naman or nasa gitna na tayo ng tag-ulan? Plus, about preparation po na actually hindi lang po ngayon. Matagal na po kami naghahanda. Even prior po ng bagyong darating, upon my assumption, the first thing I did was to create a flood control and mitigation section para i-assess, pag-aralan at tignan po yung mga kailangan namin gawin na on our level na kaya naman po namin. Like, nag-add po kami ng additional pumping station. Yung mga butas na river wall na dapat DPWH ay sinapalan po namin ng konti by sandbagging. And then, yung mga sirang floodgates, nagawa rin po kami. At gumawa rin po kami ng mga PA, yung mga public address system, CCTVs po sa mga ilog for monitoring, flood markers, floodlights po, and nag-river dredging din po kami. Nagsimula na po at tuloy-tuloy po iyon para makatulong din po sa pagbaba po ng ilog. And also po, nagkaroon din po kami ng disaster preparedness sa ating mga personnel. Long ago pa po, months ago, nagpa-training na po tayo at nagpa-recruit ng mga volunteers po na magiging rescuers po natin at in-equip po din natin sila sa mga gamit like yung kanilang uniform, life vest, mga bagong boats po. Meron po kayong bagong 30 rescue boats additional and yung mga rescue ropes. And for now naman po, dahil may darating na po, ay last Tuesday pa lang po, nag-PIDRA na po kami yung pre-disaster risk assessment. At nag-planning na po kami kung sa itatalaga yung aming mga rescuers and volunteers sa mga flood-prone areas. Nadidestino na po sila doon kasi po dati sa home base lang sila. Pero ngayon po, kinalat na po namin sila kung saan-saan sila didestino. And then yung mga evacuation centers, pinaprepare na po natin with camp managers, yung mga kailangang mga relief goods. Nagre-repack na po kami as early as 3 days ago. So, Tsaka yung sa sa kalusugan. Yes yung po. mga magkakasakit, yung lepto. Oo. Di yes, ba? nakaredy rin po ang ating mga health office sa pagbibigay po ng mga gamot for leptospirosis. And yung PA system, pinapractice na po namin kahapon. Pwedeng best practice yan na kopyahin ng ibang LGU. Oo. Marina, no? Yung paghahanda na ginagawa nila, Mayora. Habang pinapakinggan ko si Mayora, parang
okay, pero parang umiinit ang ulo ko dun eh. Dahil sila na lang ang gumagawa ng paraan. Sila na lang ang gumagawa ng paraan. At bakit naman kasi kailangan ang paghandaan nila ay ang... why do they have to prepare for their survival? Hindi ba? It should be a livable space. I think government has failed in that respect, di ba? I mean, national government. Considering lahat ng mga iskandalong nangyari. Hindi ba? Left to their own devices na lang Oo, ng LGU. parang- Kanya-kanyang diskarte. Oo, nakahanda na ang aming mga evacuation center. Marami na kaming nilagay na pagkain. Pero bakit kailangan kasi ninyong gawin yon? Imbis na ang iniisip nila ay paano pa sila uusad sa buhay. Long-term solution dapat ang nanggagaling mula sa national, no? Oo. At hanggang kailan gagawin ng gobyerno yung maliit ang pondo ng DPWH at itigil muna lahat? Dapat kasi ituloy na lahat. Baka parang mali. Di ba hindi tayo naniniwalang walang pondo? Oo. Nilipat na po sa Oo. DepEd. Nilipat sa DepEd lahat. O ayun, nagbabarilan sila sa eskwelahan. Ano pa lang Ewan ginagawa ko ba? ng lokal na pamahalaan, ma'am, tungkol sa nangyari sa Tacloban? Anong mga adjustments? May adjustments ba kayong ginawa sa Nag-EO LGU? po tayo ngayon para sa security measures ng mga eskwelahan. And we're in the process of hiring blue guards for all schools. Ganun po. Okay. I see. Okay, sabi nga, naku, medyo maiiba lang po ang aking tanong, ano? Kasi hindi ko rin po maintindihan bakit ba ang mga bata pinapayagan magdala ng cellphone sa loob ng mga eskwelahan. Apparently, itong Marso lamang naglabas ng memorandum si DepEd Secretary Angara na ipagbawal. So bakit hindi po nasusundan? Kaya nga po pinakikialaman na ngayon ng mga mayor daw because it is now up to LGU to make sure it is enforced. So we will do our best din po, no? As I said nga po, mag-hire na po tayo, on process na po yung ating mga blue guards and magkakaroon po ng mga regular inspection sa bags ng lahat po ng mga estudyante. I see. But the Para ma-check mo yung mga cellphone na yan. Oo, siguro po yung mga cellphone, kasi sabi nga natin, bakit kailangan magdala ng cellphone ng estudyante sa paaralan? Hindi naman nila pwedeng gamitin during class. And Yes. then, during recess, nagtitinginan, hindi na sila nag-uusap, nagtitinginan na lang sila kung ano doon yung mga Trending. terrorist na mga nire-recruit na pala sila. At kahit yung mga batang walang cellphone, nakiki-cellphone sa kaklase. So, ba't hindi na lang i-deposito sa teacher at sa dismissal, kunin nila yung cellphone? Pwede po. Di ba? Pwede naman po Ay, yun. bawal na po at all talaga. Bawal na lang talaga at all. Ewan ko lang kung paano mangyayari yun. Ay, pag nagdala, confiscate muna. Oo. During our time, ganun eh. Oo, Oo, i-deposito ganun yun po dati. muna. Di ba? Confiscate po ng teacher eh. Okay, oras na para malaman natin kung ano ang opinion ng ating mga manonood online. Basahin natin isa-isa. Kailan ba sa tingin nila mawawala ng baha sa Pilipinas? Ang tanungin namin, ang sabi nila, sabi ni Sai Pasa, pag lumubog na lahat sa tubig. Wala na nga namang baha. Nalunod na tayo lahat. Isa na tayong malaking lawa. Oo. Panahon pa ni Noah eh. Nandiyan na yung baha, kaya hindi Panahon pa ni mawawala. Noah. Pahati na lang natin kay Moses. yung Correct, daan. oo nga. Kapag wala ng buwaya, sabi ni Jamal Aldover, hanggat may baha, may buwaya. Ay, oo nga. Kapag ang bawat isa ay may disiplina na sa tamang pagtatapon ng basura, kasama rin yon. Yes. Sabi din ni Edgardo Erce, dapat may gumawa ng study, then make a design, master plan. Ipagawa sa iba-ibang contractors para small contracts lang sila, iwas korupsyon. Walang HOR or congressman involvement except sa executive budget approval. I agree. Oo, bakit dumadaan pa sa kanila? Hindi naman sila ang gumagawa. At bakit labas sa usapan ang mayor? Hindi ko magets yun. Bakit labas sa usapan, walang oversight function or powers of enforcement ang mayor at governor, yung mga kinasasakupan nila ang apektado? Kung ang tawag sa kanila ay representative to represent the people. Nako, tawagin na lang natin sila mga commissioner. Pwede naman kasing direkta na from mayor. Natatawa si mayor, ha? Pwede naman kasi direkta na from LGU to national. Correct, kasi
Hindi naman, yung mayor kasi talaga ang nakakakita ng lahat ng yan eh. Siya ang nasa baba. At siya yung nilalapitan ng lahat. Legislation nga, no? Lawmaking. Lawmaking nga, no? Bakit sila nandyan sa executive? Okay. Patrick Casaw, kapag may solid law na about transparency, hanggat nakakakurakot yung mga yan, hindi mawawala yung bahang yan. Correct. Maraming salamat po sa inyong oras. Marilao, Bulacan, Mayor Attorney Jemina Mendoza C. Thank you, Ma'am Corina. Thank you, Sir Willard. Maraming salamat. Pwede po bumate? Oh, pwede po. Sino po bang inyong outfit ngayon? Ay, wala lang po ito. Zara. Okay. Opo. Ayan, but anyway po, binabati ko po ang lahat ng mga Marileños. Hello, Cap Kenneth. Batiin ko daw siya ngayon. At sa lahat po ng ating mayor staff, hello. At ingat po tayo palagi mga Marileños. Hair and makeup, ma'am. Wala? Diyan lang po. Kay Ron, saka George. Gano'n. Okay. Diyan po. Ron and George Salon.